Magandang umaga po sa ating lahat, mga ginigiliw, mga minamahal ng Panginoon. May pag-asa po sa Panginoon, mga ginigiliw. Ang ibabahagi ko po sa inyo sa umagang ito ay si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Si Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay, mga ginigiliw. Alam nyo, marami po ang lumalapit sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi dahil gusto nilang magkaroon ng ugnayan at relasyon, gusto nilang makamtan ang buhay na walang hanggan, mga ginigiliw, kundi lumalapit sila dahil sa kanyang pagpapala. Gusto lang nila yung kanyang pagpapala, mga ginigiliw. Nangyari po ito noon nung kapanahonan ng ating Panginoong Jesucristo na yung mahigit 5,000, more or less 20,000 na tao na sumusunod sa kanya, mga ginigiliw. Nang mga ito, minsan sila ay naging mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Ngunit nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na sino mang kakain ng aking laman at iinom ng aking dugo, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila, mga ginigiliw. Ngunit nung napakinggan po nila ang mga kataga na ito na galing po sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw, isa-isa po silang nagsialisan. Yung mahigit 5,000 na sumusunod sa kanya, ang naiwan na lamang ay yung 12 alagad na pinili ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Opo, ganun din po sa atin ngayon. Napakarami ang sumusunod, pumapasok sa iglesia, sa simbahan, dahil akala nila na ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, ikaw ay kanyang pagpapalain. Gusto lamang nila ang kanyang pagpapala, pero ayaw nila yung pagsunod, mga ginigiliw, na may relasyon at pakikipag-ugnayan sa kanya, mga ginigiliw. Opo, hindi po yon ang layunin ng Panginoon kung bakit tayo tinawag, kung bakit tayo pumapasok sa iglesia ng Diyos, mga ginigiliw, kundi ang layunin ng ating Panginoon upang magkaroon po tayo ng relasyon at ugnayan sa Kanya. Yung makilala po natin siya na siya ang tinapay na nagbibigay buhay, mga ginigiliw, na siya lamang po natin masusumpungan ang kaligtasan po ng ating kaluluwa, mga ginigiliw. Yung mga bagay na hinahanap po natin, temporal lamang po yan, mga ginigiliw. Pero yung ibibigay ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo na tinapay, ay walang iba kundi yung tinapay na nagbibigay buhay. Yun ang kaligtasan ng ating buhay at kaluluwa, mga ginigiliw. Ito po ang sinasabi niya po dito sa John, no? Ang sabi niya po dito sa John 6:25, nang makita nila si Jesus sa ibayo ng lawa, siya ay tinanong nila, "Guro, kailan pa kayo rito?" Tinatanong ng mga tao kung kailan pa dumating ang Panginoong Jesucristo sa kabilang ibayo dahil sumusunod ang mga tao sa Kanya. Sumagot si Jesus, "Totoo ang sinasabi kong ito." Sabi niya, "Hinahanap ninyo ko hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog." Alam nyo, God is all-knowing. Ang ating Panginoong Jesucristo, alam niya po kung ano yung nilulunggatin ng puso natin. Alam niya po kung ano yung pakay natin, kung ano yung kung bakit tayo sumusunod sa Kanya. 'Di ba?
Kaya sinabi niya, totoo ang sinasabi kong ito sa inyo, hinahanap nyo ako hindi dahil sa mga himalang ginawa ko, kundi hinahanap ninyo ako dahil nakakain kayo ng libre, sabi niya. 'Di ba? Nakakain kayo ng tinapay at nabusog, sabi niya. So yung literal na pagkain ang hinahanap nila sa ating Panginoong Jesucristo, hindi yung spiritual, hindi yung buhay na walang hanggan, mga ginigiliw. Yun po ang layunin natin. That is the only purpose, mga ginigiliw, kung bakit po tayo nilikha ng ating Panginoon. The only purpose why God created us is to serve Him faithfully. Yung paglingkuran lamang po natin siya ng buong puso, buong buhay natin, buong lakas natin, buong kaluluwa natin, buong kaisipan natin. And that is the only purpose of God. Kung bakit niya tayo nilikha, mga ginigiliw. Hindi tayo lalapit sa Kanya dahil gusto lang natin yung Kanyang pagpapala. Opo, marami po ang ganon. Na kapag hindi na po nila nakuha yung gusto nilang makuha sa ating Panginoon, no, umaalis na po sila. Tumatalikod na po sila sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw. Katulad ng mga taong ito na mahigit 1,000 tao ang sumusunod sa Kanya, mga ginigiliw. Pero hindi sila sumusunod dahil sa mga himala, na yung mga himala na yun ang nagpapakita na dumating na ang tagapagligtas, dumating na ang Mesaya sa kanilang buhay. Hindi dumating na upang pakainin sila ng libre, mga ginigiliw. Opo, kung meron po tayong tamang pagsunod, hindi po tayo pababayaan ng Panginoon dahil alam na niya po ang pangangailangan natin. Kaya nga sinasabi niya po sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng ito ibibigay niya po sa atin. Ano ba yung kaharian ng Diyos na sinasabi nga sa Matthew 6:33? Seek first the kingdom and His righteousness. Hanapin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sa panahon natin ngayon, paano po natin masusumpungan at mahahanapan ang ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw? Matatagpuan po natin ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kung gusto po nating magkaroon ng relasyon, gusto natin masumpungan ang buhay na walang hanggan, nandito po siya sa Kanyang salita. Dito lamang po natin matatagpuan ang mga pangako ng Diyos sa atin, mga ginigiliw, ang buhay na walang hanggan, mga ginigiliw, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi niya dito, huwag ang pagkain nasisira ang inyong pagsikapang kamtan. Huwag ang pagkain nasisira ang pagsikapan yung kamtan, yung mga literal na pagkain. No? Hindi yung literal na pagkain ng pagsikapan po nating kamtan sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo, kundi yung spiritual na pagkain, dahil yun ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, ng ating kaligtasan, ng ating kaluluwa. Opo. Kaya, iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat ipinapakita ng Diyos na siya ang may ganitong karapatan. Kaya tinanong po ng mga tao dito sa Juan 6:28, kaya siya tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang pinapagawa ng Diyos? Sabi niya, ano daw ang dapat nilang gawin upang matupad po nila ang pinapagawa ng Diyos? Yun din po ang kanyang katanungan sa atin. Ano ang dapat nating gawin upang masunod natin, matupad natin ang kagustuhan at kalooban ng Diyos sa atin? Ito ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, mga ginigiliw.
Ito ang ipinapagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Sumampalataya tayo sa kanyang isinugo sa ating Panginoong Hesukristo na siya ang pinanggagalingan ng buhay na walang hanggan, mga ginigiliw. Yun ang pinapagawa sa atin ng Panginoon. Yung lalapit po tayo sa Kanya, hindi dahil sa pagpapala, kundi lalapit po tayo sa Kanya upang magkaroon po tayo ng malalim na ugnayan, intimate relationship with the Lord. Hindi tayo lalapit sa Kanya dahil sa mga pagpapala, kundi lalapit po tayo sa Kanya dahil Siya ay Diyos at Diyos ng ating buhay at kaluluwa, mga ginigiliw. Yung mga pangangailangan natin na literal, alam nyo, kung totoo po, tapat yung paglilingkod po natin sa ating Panginoon, hindi na po natin kailangang hingin pa ang mga bagay na ito dahil alam na po ng Diyos ang pangangailangan natin, ibibigay niya po ito, mga ginigiliw. Kaya nga sabi niya, yung mga ibon nga pinapakain ko sila, sabi niya, kayo pa kaya? Diba? Kay liit naman ng inyong pananampalataya, sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Kaya mga ginigiliw, hindi yung pagkaing literal ang hanapin natin sa ating Panginoong Hesukristo, hindi yung kanyang kayamanan. Ibibigay niya po ito kung tunay at tapat yung paglilingkod natin sa Kanya. Ang hanapin natin sa Kanya, yung Kanyang katuwiran, di ba? Yung Kanyang kaharian, the righteousness of God. Di ba? Paano po natin masusumpungan yung katuwiran at kaharian ng Diyos, mga ginigiliw? Masusumpungan po natin sa Kanyang salita, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, mga ginigiliw. Ito yung tinapay ng buhay. Ito ang iniwan sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang kanyang kapangyarihan. Ito ang kanyang himala. Kung gusto mong maranasan ang kapangyarihan at himala ng Diyos, basahin po natin ang kanyang salita, mga ginigiliw. So I hope you are being inspired again sa salita na ito ng Panginoon, mga ginigiliw. At sa lahat po ng patuloy na sumusunod at nakikinig sa gawain na ito ng Panginoon, mga ginigiliw, ibahagi po natin ito sa ating mga kaibigan, sa ating pamilya, sa Facebook po natin, upang marami pa po ang maligtas, makatanggap ng grasya at awa ng ating Panginoon, mga ginigiliw. Upang tayo po ang daluyan ng pagpapala ng Panginoon, na tayo po ang gagamitin ng ating Panginoon upang maligtas pa po ang mga kapatid po natin, ang mga kaibigan po natin, mga ginigiliw. Maraming salamat po. I hope you are being inspired and encouraged muli sa salita na ito ng Panginoon. God bless everyone. I love you with the love of the Lord. Salamat po.